Yo, what's up? Welcome sa content natin ngayon kung saan i-highlight naman natin yung mga lowlights ng battle rap or yung mga forgettable performances and battles. Sa dinami-dami na rin kasi ng mga laban ay meron din talaga yung off night ng mga MCs. Pero syempre yung content na to ay walang balak na manira o mang-hate. More of a trivial video lang ito. Naisip ko tong content nung pinapanood ko yung Young One versus Lipcram. Dito kasi ay may nagbubu at may sumasabat na sa crowd habang rounds ni Young One. First time ko makanood ng ganong ka-obvious na hate interaction sa isang MC dun sa crowd. Pero in fairness kay Young One, at least hindi siya nag-retaliate sa stage. Parang ginawa pa nga niyang material on the spot yung mga binabato ng crowd. Kaya na-highlight pa yung strength niya bilang MC, yung energy niya sa pag-freestyle. Tas hindi rin siya huminto or nag-choke dahil sa distraction. Kaya tingin ko na-handle naman niya ng maayos yung ganong sitwasyon. Pero battle-wise ay masasabing body bag yung battle. At siguro naging satisfying tong ginawa ni Lipcram sa mga sabihin na nating haters ni Young One. Siguro unlikable lang talaga yung pinoportray niya sa stage, kaya madaming may ayaw. May nagplay naman nung kontrabida role na alam mo yun, may dating or swag, kaya somehow may nagro-root pa rin, di ba? Pero sa case nga ni Young One, parang hindi talaga na-click yung ganung role niya bilang battle rapper sa mga tao. May pang-uwi ako sa bahay ko. Bukas, magla-live ako. Papakita ako sa buong mundo. At kahit magbo, ang mga tao wag niyong pigilan. Hayaan niyo. At kung kanina, yung umakyat, si Tracy, kapatid ni Princess Thea. Sige, magbo kayo. Yan yung beat ko. Wala akong pakialam sa inyo. E di kwento mo, anong time, putang ina mo, oras ko to. Wala kayong magagawa. Papalag talaga ako. Ako'y public enemy ni number 1. Wala akong pakialam sa mga putanginan to. Papalag ako. It's me, Young One versus everybody. All eyes on me. Grab your Glock if you see Young One. Call a cop if you see Young One. Tangina ka! Ang yabang! Bakit ka nangangatal? Nangangatal ka sa galit? Walang mangyayari dyan! I don't give a fuck! You stupid ass fucking shit! Huwag kang makisali king badger! Tanga ka! Putang ina mo! Yo! Do that on your event, my G! Do that on your... Hold up! Yo, my boys! OG! Chill, OG! Hey! Leave him! Hold up! Hey, Shaq! Come on, Shaq! Get him out of here, Shaq! OG! Shaq, get him out of here! Wala ka tuloy na salo habang buhay ka lang pangit sa mundo! Tapos ayun, sunod-sunod na. Sabi nga ni Saito, pag nasimulan na yung choke, mahirap na. Ayun, pistol. Tsaka huwag kayong papasa dito. Lahat ng nag-choke nandito. Dito lang yung magkalaban next. Hindi naman na bago yung mga choke sa battle, pero dito sa Universiculo 6 way back 2018 ay ang weird lang kasi sa isang event na to ay may tatlong nag-choke sa same spot dun sa right side ng stage. Nauna si Flick G na ang ganda pa nung palitan nila ni Zaito nung first 2 rounds, parang classic in the making na nga hanggang nga sa nakalimot si Flick G sa round 3. Ang kulit kasi may scheme pa siya dito na fake choke, tas biglang nagkatotoo. Sinubukan niya pang salbahin ng freestyle pero hindi rin gumana. Nasundan naman ito ng isang brutal na performance ni Balaki, which includes probably the worst choke sa flip top. Yung round 3 niya wherein 2 lines lang yung na-spit niya. Ang lungkot nito sobra kasi on paper ang ganda sana nung style clash dun sa matchup. At yung kay Abra naman yung nakakapanghinayang kasi sa isang break it down episode nabanggit ni Looney na sobrang lakas daw ng material ni Abra dito nung pinarinig sa kanya. Pero yung nga naatake si Abra dito nung dating sakit niya sa paglimot. Sayang kasi for the finals pa naman yung at stake dito. Pero ngayon, sige, freestyle tayo. Wala akong pake sa'yo. Abang ako kung anong sasabihin mo. Ngayon, chocolate bars na to.
Wala akong pake. Kaya putang ina mo. Third round na naman, choke na naman kami. Pero sige, tuloy-tuloy lang. Alam niyo kung ano nagra-rhyme sa damsa? Chamba. Salamat ka. Wala akong maalala. Time. Muling banat! Pagising ko lang. Sorry. Basta, promise mo sa akin, huwag mo akong kakainin. Tang ina. Puki ng ina mo. Pasensya na. Tang ina. Pasensya na. Maganda yung ninanda ako, hindi ko lang siya kabisado. Kaya, next time. Congrats, tol. Galing. Salamat. Change topic. Ha? Alam mo, Tweng? Ha? Yan! Basahin na lang natin, game! Sa mga ginagawa mo, Tweng, huwag muna kaming binubobo. Buto-buto binigay ni Enigma, sakto si Tweng. Buto-buto, Wait lang, tangina, di ako marunong magbasa eh. Ha? Nakalimutan. Tingnan nyo, nakalimutan ko tuloy. Pero putang ina, may coding ako dito. Putang ina, nawala eh. Ito pala. Putang ina, basahin ko na lang, di ba? O, di ba? Asan yung round 2 ko? O. Alright. Oh yeah, ito na. Okay, ito na. Yo! Ngayon ay uulan ng mga letra. Kayo ay para bang hinahabol ng tora-tora. Mapapagimi-gimi habang ginogoma-goma. Talagang maling-mali ang pumalag kay Mugiwara. Itong itablado yung mga ngamoy sunog na goma. Sino mang pumalag kay Joy Boy ay talagang magkakatroma. Isang sapak-wasak maging kastilyo ng Pangeia. Bungo na maestro at ang matitirang bandera. Tangina, wag-iwan yung bandera nyo mga chong. Ilang-ilang ito kasi mga te. Mugiwara! Mugiwara. Okay ka na ba ngayon, par? Kung okay ka na, ipapaalala ko sa'yo yung Marineford Wars! Naging failed yung experiment na ginawang themed battle nila Shernan at Mastafit noong Ahon 13. Malaking sugal yung naisip nilang konsepto dito kasi dati naman sa mga topic battles ay pasok sa masa at battle-wise ay nagiging entertaining naman siya. Like yung Pacquiao Isko, kabit asawa, old school, new school, diba? Siguro dahil wider range yung relatability nitong mga topics compared dun sa One Piece na para sa targeted audience talaga. Kung may knowledge ka kahit dun sa basic lore ng One Piece ay magigets mo naman yung ilang references dito, pero ang naging problema talaga ay yung battle mismo. Hindi nagawang isalba nung kulit at nung comedic skills na rin nila yung interest ng crowd sa tema ng battle. Kaya naman na-criticize talaga to, especially sa online. Hinanay nga ng ibang fans yung battle na to sa Juan Lacy versus J Skills na kino-consider ng ilan bilang isa sa worst battles ng Flip Top. Dito naman ay dalawang MCs na sabihin na natin wala na sa prime and hindi ganun naghanda, kaya hindi natin nakuha yung potential ng matchup. Ang ironic kasi naganap pa ang battle na to sa tingin kong best event ng Flip Top ever, yung Vuelta Balentong 3 headlined nung Looney versus Tipsy D. Uling banat! Wag na! Ano, bakit time? Kasi, lalakas tong trip nyo ha. Alam nyo yung nakikisiksik lang to ha. Alam mo, nasa tama mo eh. Pag ako sumali na sa liga, mga gago. Yun! J-Skills vs. Juan Lacy. Magkaunting ingay lang para sa laban na yun. Kaya pala may... Kaya... Nawala yung poses. Teo, paga natin. Nawala talaga yung poses ko. Buka natin. Hello. Kaya pala may yung...
naman career mo ngayon, brother. Yung Calibers versus Duma. Panoodin nyo. Tapos panoodin nyo ulit yung debut niya after. Nakakahiya ka bilang rapper. Ikaw lang yung kilala kong battle MC na all 3 rounds nag-recycle. Real talk. Kaya paano mo babasagin depensa ko? Kung nakakaslim na to, ang laban na to ay di matches. Yan ang gusto mong laro. Play mo, boring. Play ko, trending. Anong labas? 4, 5, bang! Ending! Buteka, sino ba ako? Kaya paano mo babasagin depensa ko? Kung nakakaslim na to, ang laban na to ay hindi matches. Yan ang gusto mong laro. Play mo, boring. Play ko, trending. Anong labas? 4, 5, bang! Ending! Rara-rara-rakin. Tang na ako sa ganito. Kahit nakapela, on mo beat. Beat ng durugan na laban na kanina ka mapit. Beat kaya kapag pinilit mo sumabay sa flow. Flow. Kung man flow mo. Kaya dapat mong gawin ay pumanak. Pak! Pag ako nag-rap, rap siguro yung takatak. Tak parang ginalik mo yung panahon. Hirap na rap. Rap. Malakas ba? Rara-rara-rap skill. Brutal ako sa ganito. Kahit nakapela, ulo mo ay beat. Beat ng durugan na labanan kanina kapapit. Beat kaya kapag pinilit mo na sumabay sa flow. Flow. Kung malalaman na slow mo. Kaya dapat mo gawin ay pumalak. Pak! Pag ako nag-rap, rap siguradong takata. Tak parang binalik mo yung panahong hirap. Rat! Malakas pa! Shoutouts, Hip Hop Heads TV. Yun, solid content. Madayon lang. Shoutouts sa Hip Hop Heads TV sa mga pinalish. So po nga pala to, gusto ko i-shoutout sa Hip Hop Heads TV. Supportahan nyo yan para sa iba't ibang klaseng content. Yo, ako nga pala si Creepy at shoutouts nga pala sa Hip Hop Heads TV. Pakinggan natin yung mga napakalulupit nilang content tungkol sa flip-top, tungkol sa hip-hop. Napakasolid nila. Subscribe ka na dyan mga tol. Yeah.